For this, mga paps, tunghayan niyo po itong aking isang alaga na napamahal na rin po sa amin. Ito po'y nahulog sa isang puno doon sa aking pinagtrabahuan at yun, hindi pa po siya marunong lumipad at ito'y sisiw pa lang. Ngunit ako'y nag-alala dahil nilagay ko siya sa puno at nanatili lang din po siya doon. At lagi ko siyang pinagmamasdan dahil hindi pa talaga niya kayang lumipad hanggat sa nakikita ko na lang na nilalapitan na siya ng mga pusa, yung mga galang pusa na nandoon sa aking pinapasukan. Kaya labis akong nangamba, baka ito'y madali ng pusa. Kaya minabuti ko na lang muna na kinuha ko siya doon sa puno at nilagay ko siya doon sa aking mismong trabaho. Doon ko na lang muna siya nilagay para masubaybayan ko siya at mabantayan para hindi siya mahalapitan ng anumang hayop na maaaring sumalanta sa kanya. At paglabas ko sa aking trabaho, minabuti ko na lang siyang dalhin sa bahay para alaki siyang alagaan at palakihin para sa ganun. Tsaka ko siya pakawalan pagkakaya na niyang lumipad ng matayog upang matiyak ko na siya ligtas sa mga hayop na maaaring sumalanta sa kanya. Kaya hanggang ngayon, nandito siya sa aming pamamahay. At yun, ilang bisis ko na rin siyang pinakawalan. Pero hindi talaga siya umalis. Lumalapit man yung ibang mga kapwa niyang uwak na mag-iipon sa kanya. Sa inakaala ko siya ay tatangayin na at sumasama na doon. Pero nag-alisa na lang ang lahat siya. Nagpapaiwan pa rin sa puno na pinaglalagyan ko sa kanya. Gusto kong pakawalan para magiging normal ang kanyang buhay na maging isang malayang ibon sa lansangan. Ngunit hindi ko alam kung anong dapat kong gawin kasi kahit anong lagay ko sa kanya sa isang puno, hindi talaga siya umalis. Abuti na lang ulit ng gabi, hindi talaga siya umalis sa naturang puno. At ilang bisis ko siyang ina-attempt na pinakawalan at binugaw ko sa akalaing siya'y makalayo na. Ngunit akala ko'y nakasama na doon sa kapwa niyang ibon. Dahil hindi na siya nabalik sa bahay. Yun pala ay nahuli na pala siya ng ibang tao at kinulong. Kaya doon namin napapansin nung madaanan namin na mayroong isang uwak na nakakulong sa isang bahay. Ngunit nakikita ko yung reaksyon ng ibon na pumawala sa kanyang kinaroroonan nung makita niya ako. At animoy nagpahiwatig na kilalang kilala niya ako. Kaya minabuti ko na lang usapin yung tao na may hawak na dito at tinanong ko kung anong history ng ibon na nandyan sa kanya. At doon ko napag-alaman na itong ibong ito yung ibon na aking pinakakawalan dahil ito'y may tanda sa paa, ngunit tinanggal na nila. Kaya sa punto yun, hindi ako nagdalawang isip at pinakiusapan ko yung may hawak na nito na kung pwede kong kuhanin na ng ibon at nagpapatunay ako na ako talaga ang nagmamay-ari nito simula pa noong siya ay sisiw pa lang. At laking pasalamat ko na rin doon sa taong kumukup sa kanya dahil hindi rin nagdadalawang isip upang ibalik ito sa akin. Kaya sa ngayon, ito nandito ulit sa amin at kasama namin ulit siya sa bahay hanggat sa ikakatuwa ko na laang na kahit hindi naman siya totally namin normal na tinuturuan, marami na po siyang salita na natutunan. Dito natin makikita na kahit pala ang isang ibon na mga wild na ibon na katakutan ng iba, pagbigyan mo sila ng pagmamahal tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay, magiging malapit din sila sa atin na magiging parang akala mo ni tao na rin. Sa katunayan nga, kapag wala kaming ibang pinagkakalibangan at ginagawa, ganito ang nagiging cycle namin. Siya ang kalaro namin kasama ng aming iba pang hayop, yung mga pusa, yun. At ganyan ang ginagawa na lang namin cycle sa bahay. Ngunit ang uwak ay nakikipaglaro din siya. Okay din sa kanya yung makipaglaro. Hindi naman siya totally nagiging katulad ng kaugalian ng iba na sa wild talaga na nanunuka talaga siya, pero siya hindi. At yung salitang madalas nilang narinig, yun ang madali nilang na-adapt. At isang araw, magtaka ka na lang, maririnig mo na lang na yun na mismo ang kanilang sinasabi. Ang una nitong salita na kanyang natutunan ay yung pagkahol. Dahil yung aming alagang aso ay nasa baba ng kanyang kinaroroonan kung saan man siya na dapo. Yun at yun ang lagi niya naririnig na kumakahol yung aming aso sa tuwing may mga taong napapansin. Kaya yun din ang kanyang na-adapt na unang sinasambit, hindi yung pagkakahol. At sumunod naman yung kanyang pangalan.
pagtawag sa kanyang pangalan na bilang isang prime. Yun, natutunan din niya hanggat yung mga biro na habang nilalaro namin siya, yung tinatawag namin siyang pangit-pangit. Yun din, isa din natutunan niya na sinasambit niya ngayon. Pati yung bawal, yun, at saka yung bad. Yun, marami at iba pa, marami pa siyang natutunang salita na malimit niyang naririnig na habang nilalaro siya, yun din ang kanyang nabibigkas. Kaya kung napapansin nyo, imbes na uwak ang kanyang huni, hindi. Oy, ang kanyang tawag dahil ito'y naririnig niya lagi sa aking misis na tinatawag yung aming bunso. Sa tuwing tinatawag niya ang aming bunso, na may pahabol na, oy, yun, hanggang sa nakukuha din niya yung salitang yun. Kaya tuwing maririnig niyo na pag tinatawag namin yung pangalan ng aming bunsong anak, ay sumasagot siyang, oy. At malaking bagay din ito siya na nandito sa amin dahil kahit papaano, nagbibigay din siya ng saya sa amin na kahit may pagkakataon na pagod kami sa trabaho, pag nandiyan siya at naririnig namin yung huni niya, matutuwa ka na lang at matatanggal yung pagod. Kinakausap namin siya na parang tunay na tao. Yan, hindi namin siya kinakausap kung ano man o kunin kanyang sa kanyang tunog na bilang uwak. Pero sa tuwing kaharap namin siya, kinakausap namin siya bilang isang tao. Maraming salamat sa inyong panonood mga paps sa aming munting video. At hanggang sa muli, paki-like and share na lang po para magiging updated kayo sa ating susunod pang mga video. At paki-comment na rin para malaman namin kung hanggang saan nakakarating itong aming video ito. Maraming salamat sa inyong lahat mga paps. Bye!